Umalingaw ang tunog ng sirena sa tahimik na kahabaan ng A. Rodriguez Avenue. Ang mga ilaw ng patrol car na pula at asul ay humahawi sa dilim ng hating gabi, isang desperadong babala sa sinusundan nitong 10-wheeler truck. Humigpit ang kapit ni Liana de la Cruz sa manibela, ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti sa diin. Halos isang oras na ang habulan. Nagsimula ito sa isang report ng hit and run sa may Tomas Morato, at ang truck sa harap niya ay tumutugma sa deskripsyon, walang plaka sa likod, at may mahabang gasgas sa kanang bahagi. Hindi ka makakataka sa akin, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dambuhalang sasakyan. Bawat liko, bawat arangkada nito ay sinasabayan niya. Hindi ito basta trabaho para kay Liana. Ito ay isang panata. Isang tungkulin na isinumpa niya sa harap ng watawat at sa alaala ng kanyang ama, isang pulis na pumanaw na may malinis na pangalan. Para sa kanya, ang bawat lumalabag sa batas, gaano man kaliit, ay isang mansa sa kapayapaan na pinagbuwisan ng buhay ng kanyang ama. At ang driver ng truck na ito, sa pagtakas nito, ay direktang hinahamon ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Sa wakas, sa isang makitid na kalsada sa may bandang kamuning, tila sumuko ang driver. Dahan-dahan itong tumabi at huminto. Pinatay ni Liana ang sirena, ngunit hinayaan niyang umikot ang mga ilaw, isang paalala kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, ang kanang kamay ay malapit sa kanyang service firearm. Bawat galaw niya ay kalkulado, itinuro sa training academy. Bumukas ang pinto ng truck at isang lalaki ang bumaba. Hindi ito ang inaasahan niyang mukhang brusko o siga. Payat ang pangangatawan nito, balot sa isang kupasing t-shirt at maong. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding isang bagay doon na hindi mawari ni Liana, isang klase ng paghamon. Good evening, sir, panimula ni Liana, formal at walang emosyon ang boses. Police Officer de la Cruz. Maaari ko bang makita ang lisensya at rehistro ng sasakyan? Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi nito, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano na namang kasalanan ko, officer? Masyado bang mabilis ang takbo ko para sa isang truck na punong-puno ng karga? Kumunot ang noo ni Liana. Naramdaman niya ang pamilyar na inis na gumagapang sa kanyang dibdib. Galito silang lahat. Mayabang. Akala mo kung sino. May report ng hit and run, sir. Ang truck niyo ay tumutugma sa deskripsyon, diretsong sagot niya, hindi nagpatinag sa sarkasmo nito. Kaya kung maaari lang, ibigay niyo ang mga dokumento niyo. Bumuntong hininga ang lalaki na parabang si Liana ang pinakamalaking abala sa kanyang buhay. Kinuha nito ang isang luma at makapal na pitaka mula sa likod ng bulsa at kinuha ang lisensya at rehistro. Inabot niya ito kay Liana. Ang mga kamay nito ay magaspang, puno ng kalyo. Kamay ng isang trabahador. Marco Santos, basa ni Liana sa pangalan sa lisensya. Tiningnan niya ang litrato at pagkatapos ay ang lalaki sa harap niya. Tumutugma. Tiningnan niya ang address. Nakatira lang din ito sa Quezon City. Santos, saan po kayo galing? Sa trabaho, maikling sagot ni Marco, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Galing sa pier, maghahatid ng kargamento sa isang warehouse sa Balintawak. May nakabangga po ba kayo kanina sa may Tomas Morato? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Officer, kung may nabangga ako, sa tingin mo ba hihinto ako para sa iyo? Buong gabi akong nagmamaneho. Ang tanging nakikita ko ay kalsada. Kung may gumagasgas sa truck ko, baka mga sanga lang ng puno yan o baka sa sikip ng mga eskinita sa Maynila. May punto ang sinabi nito, pero hindi pa rin kumbinsido si Liana. Ang pagtakas nito kanina ang nagpapatibay sa kanyang hinala. Kung ganoon, bakit ka tumakbo noong sininyasan kitang huminto? Hindi ako tumakbo, giit ni Marco, ang boses ay may bahid na ng galit. Naghahanap ako ng ligtas na lugar para huminto. Ayokong huminto sa gitna ng daan at maging sanhi ng traffic. Hindi ba trabaho niyo rin yon? Ang siguraduhin ang maayos na daloy ng trapiko. Natahimik si Liana. Ang bawat sagot ng lalaki ay mailohika, ngunit ang paraan ng pagsasalita nito ay puno ng pang-uyam. Tila ba bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay isang insulto sa kanyang uniforme. Babalik ko na lang po ang mga papeles niyo, Jimmy Santos.
Pero bibigyan kita ng tiket para sa sirang plaka sa likod, sabi ni Liana, habang nagsusulat sa kanyang maliit na buklet. Ito ang pinakamaliit na parusa na maibibigay niya, pero gusto niyang iparamdam dito na hindi ito maaaring basta-basta umasta na parang ito ang may-ari ng kalsada. Kinuha ni Marco ang tiket at ang kanyang mga dokumento. Hindi na ito nagsalita. Tiningnan lang siya nito ng isang matagal at malamig na tingin. Wala na bang iba, officer? Baka gusto mo na ring halughugin ang buong truck ko. Baka may makita kang ginto o droga para mas maging maganda ang report mo. Napatiimbagang si Liana. Umalis ka na, Jimmy Santos. Bago pa magbago ang isip ko. Tumalikod si Marco nang walang paalam at mabilis na sumakay sa kanyang truck. Sa pagmamadali nito, hindi niya napansin ang pagkahulog ng kanyang pitaka sa sementadong kalsada. Naiwang nakatayo si Liana, dala ang inis na unti-unting pinapalitan ng pagod. Pinanood niyang umandar ang makina ng truck, ang dagundong nito ay tila isang huling pang-iinsulto bago tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Napabuntong hininga siya. Isang gabi na naman ang pakikipagtalo sa mga taong tingin sa uniforme niya ay simbolo ng pang-aabuso at hindi ng serbisyo. Nang akma na siyang tatalikod pabalik sa kanyang patrol car, isang bagay sa semento ang pumukao sa kanyang pansin, sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa mga umiikot na ilaw ng sasakyan. Isang itim, makapal na pitaka. Ang pitaka ni Marco Santos. Sandali siyang natigilan. May isang bahagi sa kanya na gustong hayaan na lang ito. Hayaan na ang mayabang na driver na iyon ang mamroblema. Ngunit mabilis na nanaig ang kanyang tungkulin. Pulis siya. At trabaho niyang isauli ang nawawalang pag-aari. Nilapitan niya ito at dinampot. Gawa ito sa lumang katad, ang mga gilid ay gasgas na, isang palatandaan na matagal na itong ginagamit. Walang saysay na habulin pa ang truck. Masyado na itong malayo. Ang tanging paraan ay buksan ito at hanapin ang anumang impormasyon para makontak ang may-ari. Sa loob ng patrol car, binuksan niya ang pitaka. Ilang pirasong 1,000 piso, mga luma at lukot na resibo ng gasolina, at isang ihi ng kumpanya, Aguila Express. Walang calling card, walang anumang numero ng telepono. Kailangan ko itong dalhin sa istasyon, isip niya. Doon, maaari nilang hanapin ang address sa records. Ngunit bago niya isara ang pitaka, may isa pang bulsa sa loob, isang maliit na espasyo na karaniwang pinaglalagyan ng litrato. At mayroon niyang nakatago doon. Dahil sa pag-usisa, dahan-dahan niya itong inilabas. Isang luma at kupas na litrato. Halatang-halata ang katagalan nito sa mga gilid na tila anumang oras ay bibigay na. Dalawang lalaki ang nasa larawan, magkaakbay at nakangiti sa kamera. Ang isa, mas bata at mas payat, ay may malaking pagkakahawig kay Marco Santos. Marahil ay ama nito, naisip ni Liana. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt. Ngunit ang lalaking katabi nito. Napahinto sa paghinga si Liana. Ang lalaking katabi nito ay nakasuot ng uniforme ng pulis. Isang pamilyar na uniforme. Isang pamilyar na mukha. Isang ngiti na kabisado niya sa bawat lumang album sa kanilang bahay. Kumalabog ng malakas ang kanyang puso, at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay kahit pa nakasara ang bintana ng sasakyan. Paulit-ulit niyang tinitigan ang litrato, pilit na kinukumbinsi ang sarili na nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi. Walang duda. Ang pulis sa litrato, na nakaakbay sa ama ng lalaking halos isumpa ang buong kapulisan kanina, ay ang kanyang ama. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, kasabay ng 1,000 tanong. Paano? Bakit? Bakit ang isang taong puno ng galit at pagkamuhi sa mga pulis ay magtatago ng isang litrato ng ama nito kasama ang bayani niya? Kasama ang kanyang ama? Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng hit and run o sa isang mayabang na driver. Ang lumang litratong hawak niya ay isang susi. Isang susi sa isang nakaraang hindi niya alam, isang misteryong nag-ugnay sa kanya at sa lalaking kakaalis lang sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Malakas na isinara ni Marco ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Isinandal niya ang likod dito at napapikit ng mariin, ang pagtitimpi sa galit ay nagpapaigting sa kanyang mga panga. Ang aroganting boses ng pulis na iyon, ang mapanghusgang tingin nito, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Officer de la Cruz. Kahit ang pangalan ay tunog mayabang.
Gusto na lang niyang maligo, matulog at kalimutan ang buong gabi. Idinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa para i-check ang oras. Pagkatapos ay kinapa niya ang likurang bulsa ng kanyang pantalon para kunin ang pitaka. Wala. Parang may malamig na bakal na biglang bumaon sa kanyang sikmura. Kinapa niya ang kabilang bulsa. Wala rin. Mabilis, halos hindi na makahinga, nahinubad niya ang suot na jacket at tiningnan ang mga bulsa nito. Bawat sulok. Bawat tupi. Walang laman. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig. Ang kanyang maliit na sala ay naging sentro ng isang desperadong paghahanap. Itinaob niya ang mga unan sa sofa. Tiningnan sa ilalim ng mesa. Bumalik siya sa labas, binuksan ang pinto ng kanyang truck at hinanap sa sahig, sa upuan, sa bawat posibleng lagusan. Pinagpawisan siya ng malamig. Hindi dahil sa perang laman yon. Ang pera ay kikitain ulit. Ngunit ang nasa loob, ang isang bagay na iyon, ay hindi mapapalitan. Napaupo siya sa estribo ng kanyang truck, ang ulo ay napasabunot sa kanyang buhok. At doon, sa gitna ng kanyang pagkasindak, bumalik ang isang alaala. 10 taong gulang siya noon, nakaupo sa tabi ng kanyang ama sa loob din ng isang truck, habang naghihintay na matapos ang ulan. Ipinakita sa kanya ng kanyang ama ang pitaka nito. Itinuro nito ang isang litrato. Tingnan mo, nak, sabi ng kanyang ama, si Mang Berto, na may ngiti sa mga mata. Ito si Tito Rin mo. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Pulis siya, pero hindi katulad ng iba. Matino to. Bakit kayo magkaibigan, tay? Sabi nyo, sakit ng ulo ang mga pulis, tanong ng batang si Marco. Tumawa si Mang Berto. Dahil ang tunay na pagkakaibigan, anak, hindi tumitingin sa uniforme. Tumitingin yan sa puso. Huwag mong kalimutan yan. Iyon ang huling litratong kinunan sa kanila bago ang trahedya. Bago ang aksidente. Bago ang araw na mismong ang sistema na pinagsisilbihan ni Tito Rin, ang yumurak sa pangalan ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, itinago pa rin ni Marco ang litrato. Ito na lang ang natitirang patunay na ang kanyang ama ay isang mabuting tao na minsan ay naniwala rin sa kabutihan ng iba. Ito ang kanyang kayamanan. Ang kanyang sumpa. At ngayon, nawawala ito. Tumayo siya, ang desperasyon ay napalitan ng isang mapait na desisyon. Iisa lang ang lugar kung saan posibleng nahulog iyon. Sa kalsada sa Kamuning. Sa lugar kung saan siya tiniketa ng babaeng pulis. Ang pinakamasaklap na posibilidad, nakuha nito ang pitaka. Ang isiping kailangan niyang bumalik sa presinto, na kailangan niyang muling makipag-usap sa mga taong kinamumuhian niya, ay parang lason. Ngunit ang isiping mawawala ang huling alaala ng kanyang ama ay mas masakit. Nagmaneho si Marco pabalik, ang puso niya ay kumakarera. Bawat metro na nilalakbay niya ay parang isang hakbang palapit sa impyerno. Para sa kanya, ang istasyon ng pulis ay hindi isang lugar ng proteksyon. Ito ang lunggan ng mga buwaya, kung saan ang hustisya ay ibinebenta at ang mga inosente ay ginigisa. Inihanda niya ang sarili para sa isa na namang maanghang na pagtatalo, para sa mga mapanuring tingin. Nang makarating siya, ipinarada niya ang truck sa malayo at naglakad. Mula sa labas, sa likod ng salamin ng bintana ng istasyon, natanaw niya ang loob. Maaliwalas. Ilang pulis ang nagkakape, ang iba ay nasa harap ng computer. At doon, malapit sa front desk, nakatayo si Officer Liana de la Cruz. Hindi ito galit. Hindi ito nakangisi o mukhang nagtagumpay. Nakayuko ito, nakatingin sa isang bagay na hawak-hawak niya. Ang kanyang pitaka. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Liana ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkalito. Pagkabagabag. Tila ba nakakita ito ng isang multo? Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Marco. Bakit ganyan ang itsura niya? Nakatayo lang siya roon, nagmamasid mula sa dilim, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Lalapit ba siya at haharapin ito? O maghihintay? At habang siya ay nag-aalangan, isang matangkad na opisyal ang lumapit kay Liana mula sa likod. May mas mataas itong ranggo base sa itsura ng uniforme nito. May otoridad sa tindig nito. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Liana, na bahagyang ikinagulat ng dalaga.
Anong tinitingnan mo dyan, De La Cruz? Tanong ng opisyal. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ni Marco sa siwang ng pinto. Itinaas ni Liana ang kanyang ulo, ang mukha ay puno pa rin ng pagkalito. Ipinakita nito ang bagay na hawak niya, ang litrato. Naningkit ang mga mata ni Marco. Sinubukan niyang pakinggan ng maigi ang sasabihin nito, ang bawat salita ay mahalaga. Ang hangin ay tila huminto sa kanyang paligid. Sir, narinig niyang sabi ni Liana, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kilala niyo po ba ang tatay ko at ang lalaking ito? Mula sa kinatatayuan ni Marco, hindi niya makita ng malinaw ang reaksyon sa mukha ng mataas na opisyal. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagbabago sa tindig nito. Ang pag-igting ng mga balikat nito. At nang sumagot ito, ang boses nito ay kalmado, ngunit mailamig na tumagos hanggang sa kinatatayuan ni Marco. Saan mo nakuha yan? Tanong ng opisyal, hindi sinasagot ang tanong ni Liana. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa buong sistema ni Marco. Hindi ito isang simpleng pagtatanong. May bigat. May kasaysayan. Nakita niya kung paano tila natigilan si Liana sa tanong ng kanyang superior. Mabilis itong sumagot, sasapita ka po, sir. Nahulog po ng isang driver na tiniketan ko kanina. Ang opisyal, si Senior Inspector Reyes, base sa nameplate na bahagyang naaninag ni Marco, ay kinuha ang litrato mula sa kamay ni Liana. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa isang saglit, tila ba naglakbay ang isip nito sa isang malayong lugar, isang malayong panahon. Pagkatapos, ibinalik niya ang litrato kay Liana na may kasamang isang pilit na tawa. Naku, De La Cruz. Huwag mong dibdibin yan, sabi ni Reyes, ang tono ay biglang gumaan na para bang nagbibiro. Ang ama mo, maraming kaibigan yan. At sa trabaho natin, makakahalubilo ka talaga ng kung sino-sino. Isauli mo na iyan sa may-ari. Huwag mo nang gawing komplikado ang mga bagay. Parang may mali. Ang bilis ng pagbabago ng tono ni Reyes, ang paraan ng pag-iwas nito sa tanong, lahat ay nagpapatibay sa hinala ni Marco. Hindi ito isang ordinaryong litrato para sa opisyal na iyon. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mukha ni Liana. Gusto pa sana nitong magtanong, ngunit isang matalim na tingin mula kay Reyes ang nagpatahimik dito. Sige na. Ilog mo na yan sa lost and found at hintayin mong balikan. Marami pa tayong trabaho. Tumalikod si Reyes at naglakad palayo, ngunit bago ito tuluyang makalayo, lumingon ito at ang mga mata nila ni Marco ay sandaling nagtama sa salamin ng bintana. Isang tingin lang iyon pero sapat na. Isang tinging malamig, puno ng babala. Isang tingin na nagsasabing, alam ko kung sino ka. Kasabay noon, napalingon din si Liana sa direksyon ng pinto, na para bang naramdaman niya ang kanyang presensya. Nagtama rin ang kanilang mga mata. Ang pagkamuhi na nakita ni Marco kanina sa mga mata nito ay wala na. Napalitan nito ng purong pagkalito at isang hindi maipaliwanag na pag-usisa. Alam ni Marco na kailangan na niyang pumasok. Hindi na siya maaaring magtago sa dilim. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng maliit na kampana sa itaas nito ay umalinggaw sa loob ng istasyon at lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang tanging mga matang mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon ay ang mga mata ni Liana de la Cruz. Hawak nito ang kanyang pitaka. Hawak nito ang kanyang nakaraan. At sa likod ng lahat, naroon ang anino ni Inspector Reyes, isang multo mula sa nakaraan na hindi niya akalaing makikita niyang muli. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa isang nawawalang pitaka. Ito ang simula ng pagbubukas ng isang lumang sugat na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang pagpasok ni Marco Santos sa istasyon ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan. Para kay Liana, ang hangin ay biglang bumigat, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga tensyon na ramdam niya hanggang sa kanyang mga buto. Hawak niya ang pitaka, na ngayon ay parang may bigat ng 1 tonelada. Santos, sabi niya, sinisikap na panatilihing formal at propesyonal ang kanyang boses, kahit na ang isip niya ay nagkakagulo. Naiwan niyo po ito. Lumapit si Marco sa desk, ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa direksyon kung saan nawala si Inspector Reyes. Isang tingin na puno ng pagbabantay. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin sa kanya. Ang galit na nakita niya kanina sa kalsada ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pag-aantay, na maihalong pag-aalala.
Salamat, sabi ni Marco, inaabot ang kamay para kunin ang pitaka. Nang magdikit ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng lumang katad, isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Liana, isang kuryenteng dala ng misteryo. Bago pa niya mapigilan ang sarili, lumabas ang tanong sa kanyang bibig. Ang mga lalaki sa litrato, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Sino sila? Nag-igting ang panga ni Marco. Hinablot nito ang pitaka mula sa kanyang kamay at mabilis na isinilid sa bulsa, na para bang natatakot na baka kunin niya itong muli. Wala kang pakialam doon, malamig na sagot nito. Hindi na ito nagdagdag ng kahit ano. Mabilis itong tumalikod at naglakad palabas ng istasyon, iniwan si Liana na nakatayo roon, mas lalo pang naguluhan kaysa dati. Ang mga salita ni Inspector Reyes ay umalingganggaw sa kanyang isipan. Huwag mo nang gawing komplikado ang mga bagay. Ngunit huli na ang lahat. Komplikado na. At habang mas pilit niyang sinusunod ang utos ng kanyang superior, mas lalo lang siyang kinakain ng pagdududa. Bakit ayaw ni Reyes na pag-usapan ang litrato? Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Marco? Kinabukasan, hindi mapakali si Liana sa kanyang shift. Bawat sasakyang dumadaan, bawat mukhang nakikita niya, ay nagpapaalala sa kanya ng mga tanong na walang sagot. Sa gabing iyon, pagkatapos ng kanyang duty, hindi siya umuwi. Sa halip, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na bihirang puntahan ng mga pulis maliban kung may hinahanap silang isang bagay na matagal nang nakalimutan, ang Records and Archives section sa basement ng presinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa makipot na silid na puno ng mga naglalakihang estante ng mga folder at kahon. May isang pakiramdam ng kabanalan sa lugar, na para bang ang bawat folder ay naglalaman ng isang kwento ng buhay, trahedya, o hustisya. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Santos. Iyon lang ang pangalang hawak niya. Dahan-dahan niyang sinuyod ang mga label sa mga kahon, pabalik sa mga taon. 2010-2005. 2000 hanggang sa nakita niya ang isang kahon na may markang i-accident & homicide cases. 1-5-1-8. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na marahil iyon. Habang naghahanap, wala siyang nakitang Marco Santos. Ngunit may isang pangalan na tumatak sa kanyang isipan, Alberto Santos. Posible kayang ito ang ama? Binuklat niya ang manipis na folder. Vehicular accident resulting in homicide. Ang biktima, isang negosyante. Ang suspect, si Alberto Santos, isang truck driver. Nakasaad doon na mabilis ang takbo, nawala ng preno, at nakainom diumano ang driver. Isang kasong tila simple lang. Pero para kay Liana, may kulang. May hindi tama. Isinara niya ang folder, dala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito sapat. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Liana na ibalik ang isip sa trabaho, pero ang kaso ni Alberto Santos ay parang isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Isang gabi, habang pauwi at nakasibilyan, napadaan siya sa isang maliit na karinderya. Sa labas, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Marco. Nakikipagtalo ito sa tatlong lalaking mukhang lasing at naghahanap ng gulo. Ibigay mo na lang yang kinita mo, pare. Para wala ng gulo, sigaw ng isa sa mga lalaki, tinutulak si Marco. Wala akong pera. Tigilan niyo na ako, mariing sagot ni Marco, halatang pagod na at ayaw ng away. Bago pa man makaisip si Liana, kusa nang kumilos ang kanyang katawan. Ang mga taon ng training ay bumulong sa kanya. Mabilis siyang lumapit. May problema ba dito? Tanong niya, ang boses ay kalmado pero may otoridad. Napalingon ang tatlong lalaki sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. At sino ka naman, miss? Huwag kang makialam dito. Hindi nagsalita si Liana. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ng lalaking pinakamalapit, pinilipit ito sa likod, at idiniin sa pader. Pulis, sabi niya, sapat na para marinig nilang lahat. Gusto niyo bang sa presinto tayo magpaliwanagan? Parang mga daga na nakakita ng pusa, nagkatinginan ang mga lalaki at mabilis na nag-alisan. Naiwan silang dalawa ni Marco sa tahimik na gabi. Napatingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at paghanga. Salamat, sabi ni Marco, hinihimas ang braso na tinulak kanina.
Hindi ko alam na may ganyan ka palang side. Instinct lang, sagot ni Liana, medyo nailang. Okay ka lang? Tumango si Marco. Isang ngiti, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto mong magkape? Treat ko. Bilang bayad utang. Nag-alinlangan si Liana, pero sa huli ay tumango rin siya. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng karinderya. Sa ilalim ng malabong ilaw, sa amoy ng bagong lutong kape, ang uniforme at ang pagiging driver nila ay tila pansamantalang nawala. Naging 2 tao lang sila. Ang tatay mo sa litrato siya si Alberto Santos, hindi ba? Tanong ni Liana, hindi na napigilan ang sarili. Nawala ang ngiti ni Marco. Tumango ito. Siya nga. Sabi sa record, nakainom daw siya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Hindi kailanman uminom ang tatay ko kapag magmamaneho. Iyon ang unang-unang turo niya sa akin. Mabait ang tatay ko, Liana. Siya ang pinakamabait na taong kilala ko. Pinaratangan lang siya. Ginawa siyang scapegoat para pagtakpan ang kasalanan ng iba. Nakinig si Liana habang nagkukwento si Marco. Ikinuwento nito ang ama na nagtuturo sa kanya kung paano magkumpuni ng makina, ang ama na laging may pasalubong na tinapay pag-uwi, ang ama na nangarap na mabigyan siya ng magandang buhay. Ang kwento ni Marco ay salungat na salungat sa nakasulat sa opisyal na report ng pulisya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naniwala si Liana kay Marco. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalong naging determinado si Liana. Bumalik siya sa archives. Kailangan niyang makita ulit ang folder. Kailangan niyang malaman kung sino ang pulis na humawak ng kaso. Muli niyang binuklat ang lumang folder ni Alberto Santos. Sa pagkakataong ito, tiningnan niya ang bawat piraso ng papel. Sa huling pahina, sa official investigation report, naroon ang pirma ng lead investigator. Ngunit ang pangalan sa ibabaw nito ay binura ng itim na pentel pen, isang makapal at galit na pagbura. Sino ang gustong magtago nito? Isip niya. Pero habang tinititigan niya ang pirma sa ilalim ng binurang pangalan, isang pamilyar na kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang paraan ng pagkurba ng letrang E-C. Ang matulis na dulo ng letrang C. Ang loob sa letrang E. Kilala niya ang sulat kamay na iyon. Ito ang sulat kamay na nakikita niya sa mga birthday card at mga liham noong bata pa siya. Ito ang sulat kamay na gumabay sa kanya noong tinuturuan siyang magsulat. Nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Ang mundo niya ay biglang umikot. Ang pirma sa ilalim ng binurang pangalan ay pirma ng kanyang ama. May nagbago kay Liana pagkatapos ng gabing iyon sa karinderya. Iyon ang napansin ni Marco. Sa mga sumunod na araw, tila may isang pader na unti-unting gumuho sa pagitan nilang dalawa. Ang dating mataray at mapanghusgang pulis ay napalitan ng isang babaeng puno ng pakikinig at, sa tingin ni Marco, pag-unawa. Nagsimula sa text. Isang simpleng di kumusta, mula kay Liana. Pagkatapos ay nauwi sa mga tawag sa telepono tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang biyahe ni Marco. Pinag-uusapan nila ang mga bagay-bagay na walang kinalaman sa kanilang mga trabaho. Ang paboritong banda ni Marco. Ang hilig ni Liana sa mga aso. Ang pangarap nilang pareho na makapunta sa Batanes. Sa bawat pag-uusap, mas nakikilala ni Marco ang babae sa likod ng uniforme, at mas lalo siyang nahuhulog dito. Ang puot na matagal niyang kinimkim para sa mga pulis ay unti-unting natutunaw, natatabunan ng pagtingin niya para sa isang partikular na pulis. Kay Liana. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marco ang pag-asa. Pag-asa na marahil, posible palang magtiwala muli. Isang Sabado ng hapon, niyaya niya itong lumabas. Hindi bilang isang driver at isang pulis, kundi bilang si Marco at si Liana. Nagkita sila sa isang parke sa Quezon City. Nakasuot si Liana ng isang simpleng puting bestida, at ang buhok niya ay nakalugay. Sa paningin ni Marco, hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae. Bagay sa'yo, sabi ni Marco, hindi napigilan ang sarili. Ngumiti si Liana, isang ngiting tila may kasamang lungkot. Salamat! Naglakad-lakad sila sa ilalim ng mga puno, ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. Ngunit napansin ni Marco na may mabigat na dinadala si Liana.
Ang mga mata nito ay malalim, tila may itinatagong problema na hindi nito masabi sa kanya. May problema ba? Tanong ni Marco. Parang ang lalim ng iniisip mo. Umiling si Liana. Wala. Napagod lang siguro sa trabaho. Hindi kumbinsido si Marco pero hindi na niya ito pinilit. Sa halip, dinala niya ito sa isang lugar na pinakaiingatan niya. Isang lugar na walang ibang nakakaalam kundi siya. Ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Natahimik si Liana nang makita ang pangalan sa lapida, Alberto Santos. Pinanood niya si Marco habang inaalis nito ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng puntod at pinupunasan ang pangalan gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Dito ako pumupunta kapag pakiramdam ko mag-isa na lang ako sa mundo, panimula ni Marco, ang boses ay mahina. Umupo siya sa damuhan at sumunod naman si Liana sa tabi niya. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, sabi ni Liana, ang tingin ay nasa lapida. Tumingin si Marco sa kanya, nagtataka. Noong gabing iyon sa karinderya. Ikinuwento mo sa akin kung gaano siya kabait, paglilinaw ni Liana. Tumango si Marco. Hindi lang yon. Ikinulong siya. Namatay siya sa loob ng kulungan dahil sa sakit sa puso. Namatay siyang dala-dala ang isang kasalanan na hindi niya ginawa. Ang huling sinabi niya sa akin bago siya kunin ng mga pulis ay, "Anak, huwag kang magtatanim ng galit. Ang katotohanan, laging lalabas yan." Naramdaman ni Marco ang pangingilid ng kanyang mga luha. Pero paano ako hindi magagalit, Liana? Ang sistema na dapat magbibigay ng hustisya sa kanya ang mismong pumatay sa kanya. Biglang umiyak si Liana. Hindi isang simpleng pagpatak ng luha, kundi isang tahimik na paghikbi na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagulat si Marco. Lumapit siya at hinawakan ang balikat nito. Hey, bakit? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang si Liana, pinupunasan ang kanyang mga luha. Naawa lang ako sa nangyari sa kanya sa iyo. Ngunit alam ni Marco na may mas malalim na dahilan. Ang bigat sa mga mata nito, ang pag-iyak nito ngayon, lahat ay konektado. Ngunit hinayaan na lang niya. Ayaw niyang pilitin ito. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Liana. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Pinisil niya ito ng marahan. Liana, sabi niya at hinintay niyang tumingin ito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero alam kong simula nang dumating ka, binigyan mo ako ulit ng dahilan para maniwala. Maniwala na baka may pag-asa pa. Baka totoo ang sinabi ng tatay. Baka may mga pulis pa ring tulad mo. Isang tingin ng sakit ang gumuhit sa mukha ni Liana na mabilis ding nawala. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanilang mga kamay na magkahawak. Para kay Marco, ang katahimikang iyon ay sapat na. Hinatid niya si Liana sa tapat ng bahay nito noong papalubog na ang araw. Bago ito bumaba ng truck, hinarap niya ito. Salamat sa araw na to, Marco, sabi ni Liana. Ako ang dapat magpasalamat, sagot niya. Isang saglit silang nagkatitigan, ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya sa mga mata ni Liana ang pagpayag. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang anino ang biglang lumitaw mula sa kanto. Isang lalaki. Matangkad. Nakasibilyan pero may tindig ng isang otoridad. Napatigil si Marco. Ang mukha ay pamilyar. Ito ang opisyal na kausap ni Liana sa istasyon noong gabing iyon. Si Inspector Reyes. Naglakad ito palapit sa truck, ang mga mata ay matalim na nakapako kay Marco. Kumatok ito sa bintana. Walang nagawa si Marco kundi ibaba ito. Gabi na, Gil Santos, sabi ni Reyes, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pagbabanta. Hindi ba't dapat nasa biyahe ka na? Day off ko po, magalang na sagot ni Marco, kahit na nararamdaman niya ang panganib. Tumingin si Reyes kay Liana na namumutla sa loob ng truck. Officer de la Cruz, pumasok ka na sa loob. Bumaba si Liana, nag-aalangan. Sir Reyes, ano po di? Pumasok ka na, ulit ni Reyes, mas mariin sa pagkakataong ito. Walang nagawa si Liana kundi sumunod. Nagtama ang kanilang mga mata ni Marco, isang tingin na puno ng pag-aalala,
bago ito tuluyang pumasok sa kanilang gate. Nang silang dalawa na lang ni Reyes ang naiwan, muling bumaling ang opisyal kay Marco. Ang pagkukunwaring kabaitan sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang malamig at brutal na ekspresyon. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, Santos, sabi ni Reyes, dumidikit ang mukha sa bintana. Pero itigil mo na. Layuan mo si Liana kung gusto mo pang mabuhay ng payapa. Ang dugo ni Marco ay biglang kumulo. Ang takot ay napalitan ng galit. Ang lalaking ito. Ang paraan ng pagbabanta nito. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang katarungan na dinanas ng kanyang ama. Wala kaming ginagawang masama, giit ni Marco. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa labi ni Reyes. Ang pamilya nyo, tila may malas pagdating sa mga aksidente sa kalsada. Sayang naman kung mauulit ang kasaysayan. Naiintindihan mo ba ako? Isang direktang banta. Isang malinaw na mensahe. Umandar si Reyes palayo, iniwan si Marco na nanginginig sa galit at takot. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim na katotohanan. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang basta bumabalik. Nandito na ito, humaharap sa kanya, at handang sirain ang anumang kaligayahan na sisimulan pa lang niyang buuin. Ang banta ni Inspector Reyes ay hindi lang isang babala. Para kay Liana, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Ang takot na naramdaman niya para sa kaligtasan ni Marco ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Ang multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay hindi na isang anino lamang. Ito ay isang halimaw na may pangalan at mukha, at ang pangalan na iyon ay Reyes. Kinabukasan, sa istasyon, hinarap niya ito. Hinintay niyang magkaroon ng pagkakataon na sila lang dalawa ang nasa opisina nito. Isinara niya ang pinto sa likod niya, isang kilos na nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong usapan. Sir Reyes, panimula ni Liana, ang boses ay matatag kahit na ang puso niya ay kumakarera. Gusto ko lang malaman kung bakit niyo pinagbantaan si Marco Santos kagabi. Nag-angat ng tingin si Reyes mula sa mga papel sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, isang perpektong maskara ng inosente. Pinagbantaan? Officer de la Cruz, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang nakita ko lang ay isa sa aking mga tauhan na nakikipag-usap sa isang sibilyan hanggang hating gabi. Bilang superior mo, natural lang na mag-alala ako. Hindi yon pag-aalala, sir. Isa iyong pagbabanta, giit ni Liana. Sinabi niya sa kanyang layuan niya ako kung gusto pa niyang mabuhay ng payapa. Isang tawa ang kumawala kay Reyes, isang tawang malamig at mapanghamak. Naniwala ka naman sa driver na iyon? Liana, matagal ka na sa serbisyo. Alam mo kung paano magsinungaling ang mga iyan para makuha ang simpatya natin. Baka may motibo yan kaya kanya dinidiktahan ng mga kwentong ganyan. Huminga ng malalim si Liana. Ang paraan ng pagsisinungaling ni Reyes ay napakakinis, napakakumbinsido. Pinalalabas nito na siya ang nawawala sa katinuan. Ang pamilya Santos. Ang aksidente ng ama niya. May alam po ba kayo doon, sir? Ang ngiti sa mukha ni Reyes ay biglang naglaho. Tumayo ito at lumapit sa kanya, ang anino nito ay tumakip sa liwanag mula sa bintana. Makinig ka, De La Cruz. Masyado ka nang malayo sa linya. Itinuturing kitang parang anak dahil sa respeto ko sa ama mo, pero huwag mong abusuhin yon. Itigil mo na ang paghukay sa mga bagay na matagal nang nakalibing. Maging isang mabuting pulis ka. Gawin mo ang trabaho mo. Iniwan siyang nakatayo roon ni Reyes, ang mga salita nito ay parang pader na humarang sa kanya. Napagtanto ni Liana na wala siyang makukuhang sagot sa loob ng istasyon. Ang katotohanan ay hindi nakasulat sa mga opisyal na report na maaaring manipulahin. Ang katotohanan ay nakatago sa isang lugar kung saan walang makakapagbura nito, sa mga alaala. Pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya umuwi sa kanyang apartment. Nagmaneho siya papunta sa lumang bahay ng kanyang mga magulang sa Marikina. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na hindi na niya pinuntahan mula nang pumanaw ang kanyang ina 2 taon na ang nakalipas. Ang bahay na puno ng mga alaala ng kanyang ama, ang kanyang bayani. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pinto. Tahimik ang lahat. Bawat muebles na natatakpan ng puting tela, bawat litrato sa pader, ay isang testamento sa isang masayang pamilya na minsan ay nanirahan doon.
Nilibot niya ang kanyang tingin. Ito ang kaharian ng kanyang ama. At ngayon, nararamdaman niyang may isang madilim na sikreto itong itinatago. Umakyat siya sa attic, isang lugar na ipinagbabawal sa kanya noong bata pa siya. Mainit at masikip. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at bilog na bintana. Sa gitna ng mga lumang gamit at mga kahon ng mga dekorasyong pamasko, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang bowl na gawa sa kahoy, nakatago sa pinakasulok. Hindi ito malaki pero mukhang matibay. At nakalock ito. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito nakalock? Sinubukan niyang buksan pero matibay ang kandado. Sa desperasyon, kumuha siya ng isang lumang martilyo at buong lakas na pinukpok ang kandado hanggang sa ito ay bumigay. Ang tunog ng nabasag na metal ay umalinggaw-ngao sa katahimikan ng buong bahay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang bowl. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga gamit, isang lumang service revolver, mga medalya ng karangalan at ilang mga folder.